Magbibilad pala tayo during sunset ng boat ng Cacao Bautista for today's video. Hello mga ka-amfap! Yes, ka-amfap muna yung tawag ko sa inyo ngayon kasi ang ibablog natin ay itong mga bunga ng cacao. Sounds like cow-cow ba? So kapag hindi ka nag-cow-cow, you will be ma-amfap. Okay? So ayun na nga mga ka-amfap. Medyo pabulok at pa-decompose na pala yung ibang mga cacao dito kasi matagal na itong binigay sa akin. Hindi ko agad naasikaso. Galing pa pala itong inarangan. Meron akong medyo maayos-ayos pa naman na nabuksan. Nakakatakam din pala ito no habang binubuksan mo. Tapos kitang-kita mo na yung mga buto. Ayun, di ko tuloy napigilang kumain. Medyo matagal-tagal na rin kasi akong di nakakakain ng cacao. Masarap naman pero hindi ko ito ganun ka-favorite na prutas. Tikman ko lang ng 2 hanggang 5 buto, okay na ako. So ayun, bali nag-mol-mol lang ako dyan ng mga 3 buto ganyan. Tapos okay na ako. Craving satisfied na. Binuksan ko na pala ito lahat kahit hindi ko naman kakainin. Kaysa mabulok man ito lahat, ibilad ko na lang, ano. Pwede mo namang mulmulan muna lahat itong buto bago ibilad. Kung gusto mo at kung di ka maumay. Pero ako, diretso lagay na lahat ng mga buto sa timba matapos ko silang pagbibiyakin. Buong akala ko nga mapupuno ko itong timba. Hindi pala, no? Kunti lang pala yun. Ayan nga, pati yung mga pa-decompose sinama ko na rin kasi kunti lang talaga nakuha kong boto. Yung iba hindi na talaga pwede. Para bang tumutubo na yung mga buto sa loob. Dahil kunti lang nakuha ko, nilipat ko na lang sa maliit na lagayan. According to my research, kasi nanood-nood din naman ako bago ko to gawin, mas maganda raw kapag hindi mo na ibibilad agad itong mga boto ng cacao. Kailangan i-ferment muna ng 3 to 5 days bago ibilad. Kumbaga, parang ibuburo ba, ganon. Pero wala ka namang ilalagay na anumang sangkap. Kasi yung katas ng pulp niyan, yun yung magsisilbing fermenter. Tama ba? Basta yun yung magpo-ferment dyan sa mga buto. Yun yung sabi ng mga, hindi ko naman pinagkakatiwala ang mga tao, pero sinunod ko na lang. So ayun, binalot ko lang sa dahon ng saging, tapos nilagay ko sa isang baunan, tinakpan, tapos isinilid ko dito sa ilalim ng aming lumang Durabox. Dapat daw hindi nasisikatan ng araw, tapos nasa room temperature lang. Hindi pwedeng ilagay sa refrigerator. After 5 days, ayan, hinukay ko na. Pagbukas ko, hindi man amoy mabaho, hindi rin amoy bulok, kundi amoy maasim, ganon. So para sa akin, tama naman yung pagkaka-ferment ko kasi hindi naman nabulok, hindi inamag. Nangasim lang yung amoy niya talaga. Medyo masakit nga lang sa ilong yung amoy niya. Para kang sumisinghot ng suka na matapang, ganon ba? After ko i-flat top dito sa Bigao, dadalhin ko naman na ito sa rooftop. Ay, nakakasilaw naman. Kukunin na ba ako? During sunset ko pala ito ibinilad para hindi ako mainitan. Tapos, ang ganda rin naman kasi ng view kapag sunset, diba? O siya, good night. 12 seconds later. Hello mga ka-amfab. Hindi ko na pala pinakita sa inyo yung bawat araw na lumilipas. Kung ano na bang itsura nitong binibilad kong boto ng cacao ha. Kasi baka ang dami ko na namang video clip. Ang hirap-hirap mag-edit. So heto na, tuyo na. After 5 days siguro ito na binilad ko, ganon. Pero syempre, sinilip-silip ko din yan nung mga nakaraang araw kung ano na bang nangyayari. Kumbaga, minonitor lizard ko din. Bago natin to itusta sa kawali, syempre nilinisan ko muna. Pinagtatanggal ko muna itong mga dumikit-dikit na dahon-dahon. Tapos yung mga na to, yung mga pulp, ganon. Okay na to, di pa naman to kakainin eh. Ngayon, sisimulan na natin itong isang lil sa kawaling walang mantika. Isang lil yung tawag namin sa ganitong process sa Pangasinan. Di ko mawari sa Tagalog kung anong tawag, kung ibubusa, isang kutsa, o igisa, isang nga, ganon, bahala na kayo. Tuloy-tuloy lang yung paghalo ko dyan habang umiinit. Di talaga ako pwedeng tumigil para maging pantay yung pagkaka-roast ng bawat boto. Medyo sunog na yung iba pag tinitigan mo, pero hindi pa pala yan sunog. Kasi sinubukan kong buksan yung isa dyan, kahit maitim na yung balat, pagbukas mo sa loob, hindi pa pala. May balat pa kasi yan, babalatan ko after ko tostahin. Actually, nasa sayo din yan kung gusto mo ng dark roasted, semi-roasted, ganyan. Di ako aware na pumuputok-putok din pala ito habang tinutosta mo. Ano ba yan? Ang hirap naman iwasan itong mga putok niya. Ay!
So okay na to siguro tostado naman na. Alam nyo ang bango habang tinutusta ko, amoy na amoy ko yung amoy tsokolate talaga. Tinikman ko din syempre at lasang tsokolate din talaga na walang asukal. Yung amoy ba tsaka yung pagkapait. Palalamigin ko lang ito tsaka ko nababalatan. Ngayon at meron na po tayong roasted cacao beans. Hindi ko muna to iluluto syempre kasi hindi ko man alam gagawin. First time ko lang kasi gumawa nito, pinag-iisipan ko kung gigilingin ko ba sa food processor para maging powder, tapos yung pakukuluan ba, tas lagyan ng asukal para maging chocolate drink. O di kaya ipagiling ko na lang sa palengke. Ngayon, hihingi na lang ako ng suggestion sa inyo kung anong magandang gawin dito sa mga roasted cacao beans. Kasi alam nyo naman, mahirap na magkamali. Lalo na dito sa SOCMED, dapat perfecto ka para wala nang maraming sinasabi ba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people angry.